dito nga mga kabulay, bumaba na nga kami dito sa aming bangka para masimulan na nga rin namin ang paghahanap ng pwedeng maulam dito sa ilalim ng dagat ngayong araw. At ang kasama ko nga pala ngayong araw for today's video ay itong aming buridok na kapatid o bunsong kapatid. Ngayon nga lang din ulit kasi nakapagbakasyon itong aming kapatid dito sa probinsya, kaya naman namiss nga daw niyang kumain ng mga seafood. Baramo yan ang labang manginawan ko sa isip ko sa sobrang iliw nan makapangan nin seafood. Kaya naman kahit medyo masama nga ang panahon ngayong araw, kapilitan ay pumunta nga kami dito sa dagat ngayong araw para kumuha ng mga seafood. Ayos lang naman yung malakas na ulan at malakas na hangin, wag lang yung malakas na kidlat na malaldilaldes. Dinala ko nga rin pala dito itong aking pamana ng isda para kapag may nakita akong mga isdang bato ay meron akong pamana. At dito nga ay nakakita nga ako ng isda sa ilalim ng bato at ng akin nga itong pinana ay hindi tinamaan. Hindi ko nga tinamaan yung isdang tutukro, pero may ibang tinamaan. Ito nga yung tinatawag sa amin na balat. Hindi ko nga napansin na meron nga rin pala itong balat sa ilalim ng bato, kaya naman ito nga ang aking tinamaan. Napakahirap pa namang tanggalin ito sa pana, lalo na nga itong mga puti-puti. Ang ganitong klaseng lamang dagat nga pala dito sa amin ay hindi kinakain, pero sa ibang lugar ay ginagawa nga nila itong gamot. At may nakita nga na naman pala ako ditong isdang tutukro na nakatago nga sa ilalim ng bato. Kadalasan nga kasing naglalagay nga itong mga isdang tutukro sa ilalim ng bato. Kaya naman napakadali nga lang nilang hanapin at panain, kailangan mo na lang mamili ng medyo malalaki. Noong hindi pa nga pala ako marunong pumitas ng isdang mulmol dito sa dagat ay itong isdang tutukro lang ang aking pinipitas. Madali lang din talaga kasi itong panain, para ka lang pumipitas ng bunga ng mangga. At may nakita nga na naman pala ako ditong isdang tutukro, kaya naman dahan-dahan ko nga na naman itong linapitan. At pagkapana ko nga dito, automatic na naman ang pangulam. Itong isdang tutukro nga pala ay hindi kagaya ng isdang mulmol na kapag pinana ko nga ay agad kang dinadakma ni Boy Dakma. Medyo may kakunatan nga kasi at makirsang itong balat ng isdang tutukro, kaya naman hindi nga basta-basta nakakabunot sa pana. At habang namamana pa nga ako dito ay bumuhos na nga dito yung napakalakas na ulan. Napakalakas na nga ng ulan at halos zero visibility na nga dito sa spot namin. Mabuti na nga lang sa oras na ito wala pang malaldi-laldis na kima. Kaya naman tuloy pa rin nga kami dito sa pangunguhan ng laman dagat hanggang sa makakuha nga kami ng sapat na pangulam. Pero sinabi ko nga sa aking kapatid kanina bago nga kami bumaba ng bangka, kapag may narinig siyang kimat ay bumalik na agad siya sa bangka. Para agad na nga rin kaming magbaklasan pa uwi. Ang kulog o kimat nga kasi ang isa sa pinakamatinding kalaban dito sa gitna ng dagat. Pinaka-importante pa rin na isipin natin palagi ang ating kaligtasan. Mabuti na nga lang dumaan nga lang yung malakas na ulan, kaya naman nagpatuloy pa rin nga kami dito sa paninisi. Medyo marami nga rin kami ditong nakitang mga seashells, ng tawag nga dito sa amin ay liswik at bariyawan. May nakita nga rin pala ako ditong isang bariyawan na meron ngang laman, pero ang laman nga nito ay isang umang. Sa pangunguha nga ng ganitong klaseng seashells, kailangan mo rin talaga na tignan mo nga kung ano ang laman, dahil minsan ang laman nga nito ay isang umang. Sali ni palaltak man tampor sa pangwan mo, umang yan na maen, natandaan mo tanasin na iluto ma. Por Diyos. At hanggang sa paghahanap ko nga ng mga seashells ay napadpad nga ako dito sa isang malaking bato. Mabuti na nga lang nakapagdala nga ako dito ng flashlight na aking ginamit nga para mailawan itong mga ilalim ng bato. At nang mailawan ko na nga dito itong ilalim ng bato ay bigla nga akong nagulat sa aking nakita. Allah, por Diyos, nagdambog. Meron nga ako ditong nakitang isang malaking isda. Ang problema nga lang ay nandun nga siya sa pinakailalim, parang hindi aabot itong aking pana dahil maikli. Pero sinubukan ko pa rin nga itong abutin baka sakali. At pagkalabit ko nga dito ng aking pana, ito ang nangyari. Saglit nga lang na pumalag yung isda, ibig sabihin hindi masyadong bumaon yung tadyang ng aking pana. Kaya naman nakawala nga dito yung malaking isda sa una kong tira. Sayang yun ang sabi ko sa isip ko, kaya naman hinanap ko pa rin nga ito sa bawat sulok nitong bato. At sa paghahanap ko nga, ang nakita ko nga dito ay isang malaking biglat, ay igat. Kaya naman agad ko na nga rin ikinasa dito yung aking pana para panain nga yung isang malaking igat. Medyo nahihirapan nga lang ako ditong puntiryahin yung ulo ng igat dahil medyo pitsido, hindi ako makapwesto. Labas-pasok din yung ulo ng igat sa butas, kaya naman timingan na lang to sa pagkalabit ng pana. At sa pagkalabit ko nga ng aking pana, rong timing pa dahil hindi nga ulo ang tinamaan kundi buntot. Alanganin na makukuha ko ito ang sabi ko, dahil buntot ang aking tinamaan. Kapag hinugot ko itong aking pana ay mabubunot. Sinubukan ko pa nga itong ilawan sa kabilang butas kung nandun yung kanyang ulo, pero nakasiksik na nga ito sa ilalim. Halos yung kanyang buntot na nga lang pala dito yung aking nakikita kung saan ko siya banda tinamaan. Wala na talaga, kudkud ulo na lang, kaya naman binunot ko na nga lang dito yung tadyang ng aking pana kahit masakit. Hoy, nasaktan niya namot ka no. Binalikan ko nga pala ditong ilawan kung saan ko nga nakita yung malaking isda. At pagkailaw ko nga dito ay nakita kong nandun nga ulit yung isda. Ang kagandahan pa nga ay lumipat pa nga ito ng kanyang pwesto sa mas malapit yung aking abot na abot. Kaya naman agad ko nga ulit ditong ikinasa itong aking pana para sa pangalawang pagkakataon panain yung isda. At
pana ko nga dito, for Diyos, napakalakas ng kanyang palag. Nabuong akala ko nga ay nakabunot na naman sa aking pana, pero binunot niya pala yung tadyang ng aking pana. Jackpot na ito ang sabi ko, dahil ito palang isdang ito ay sapat na ngang pangulam. At ang tawag nga pala namin sa isdang ito ay mangayat. Solve na naman ang pangulam dahil napakasarap nga nitong sabawan, lalo na kapag bagong huli. At dahil sapat na rin para sabawan itong aking mga napanang isda, kaya naman ang ginawa ko dito ay naghanap na lang nitong mga seashells. Kahit medyo madalang pa nga sa ngayon ang labas nitong mga seashells, mabuti na lang meron pa nga kami ditong nakikita kahit pa isa-isa. At may nakita nga rin pala ako ditong isang klase ng jellyfish na napakadelikado kapag dumampi nga ito sa iyong balat. Ang pinakadelikado nga dito ay itong galamay nitong jellyfish na kapag dumampi nga sa iyong pusod ay pwede mo nga itong ikamatay. Kaya naman kapag nakakita nga kayo ng ganitong klaseng jellyfish sa dagat, mas mabuting wag na lang itong gawin. Agad na lang tayong lumayo para na rin ito sa ating kaligtasan. Sa oras na ito mga kabulay, napakakulimlim nga na naman ng kalangitan. Kaya naman agad na nga rin kami ditong umuwi nang makarinig nga kami ng kumukulong. Napakakulimlim, oh. Malaldi-laldi na kanina kaya umuwi na kami. Malaldi-laldi na yung kimat. Itong huli namin mga idol. Nung malaldi-laldi nung kimat, ayun na, umuwi na kami agad. Dito na lang kami nakapag-video mga idol. No? Pwede na rin pang ulam. Karamihan seashells. Ito yung malaking ano na napan natin, oh, mangayat. Mangayat. May usda rin mga idol, oh, mga tutukro. Pwede na to, sabawan. Masarap to kasi tag-ulan. Pinaryaan. Kahit maulan mga idol, nakadilhin siya pa rin tayo ng pangulam.